Isang magandang araw po sa inyo. Ako po si Renato Lucas, isang musikero. At kausap ko po ngayon ang isang batikang in-stock nga pala kita. So, isang batikang singer, voice piano teacher, music composer, arranger, theater artist. May kama pa eh. Hindi ko ata natapos yung listahan, ano? Sobrang dami. No? Hindi pa ako natapos doon. How do you want to be called? Well, Raymond. Raymond, yes. Raymond. Besides that, Raymond is a father of two, Yes. husband to one. I like that comment. But Raymond has so many artistic children. Yes. Besides, the husband to one. Yes, of course. Isa lang. Tell us stories. Tell us stories. It's quite, I think, intriguing is that it's an overstatement for two musicians Yes. to be and have two. Kaming dalawa, paano kami nag-meet? Well, UP Concert Chorus. Nung nag-tour kami, siyempre, magkakasama kami noon. We were the last batch of Sir Pagyo. Magkakasama kami sa tour. We were traveling sa US, Canada, sa Australia, then sa Europe, tapos sa Japan. So we were touring 2 times during that time, 1996 and 1997. That must be a peaceful world then. Yes. Wala pang ganito. That must be a relatively peacetime. Yes. Oo, nakakatuwa yun. So, we got together after that, so 97. And then we also joined another tour with the UP Concert Chorus. That was in 2003. This time under Ma'am Jai Arakama. But before that, you were a seminarian, you told me. Yes. Seminary. Seminary. Oo, I was in the seminary for 6 years. Doon ako natuto ng music. I studied there. And syempre may solfeggio, tapos may basic harmony. Doon kami nag-aral ng basics talaga ng And you're from Bicol. From Bicol, Naga. yes, from Naga. I was under Father Lorenzo Harsha III. And of course, Ma'am Amelita Saenz. Of course. Oo, Of course. Yes, and who is Amelita? I think people should know who Mrs. Saenz is. Amelita de la Paz Saenz is the mother of Jonathan Saenz, our most famous baritone. Who's now in Berlin. Berlin. Yes. Yeah. So, OMG. That's why, impressive. Ano pang hindi mo ginagawa? Wala kailangan may ginagawa ka kasi syempre, di ba, ang music naman talaga. Minsan may tenga, minsan meron marami. Any of your children? Yung mga anak ko nag-music. No, of course. I was just wondering how is it to grow to a musical couple, artistic couple for that matter. Actually, hindi namin sila pinipressure. We didn't pressure them. That's Kasi, great. kung kung gusto nilang matuto sila. Right now, my second born, gusto niya mag-drums. So, tinuturuan siya ng drums ng mama niya. Kasi Nagda-drums ang mama niya? Oo, soprano and drummer yun. Buti hindi kayo binubulabog ng mga kapitbahay niya. Hindi, doon kami Soundproof. sa music studio. Sa ni Tita studio. Phyllis. Meron doon drums, so doon siya rin nag-aaral. Okay. And the other one? Yun, computer music naman yun. Okay. He does his own music arrangements using mga software, yung Doc. Okay. So he does that, tapos nag-animation pa siya. So updated siya sa technology. Ako, hindi ko na naiintindihan yung ginagawa niya eh. So, Walang pasensya ang mga bata mag-explain ng... ang galing nila. Hindi ko na naiintindihan. Tinuruan ko lang siyang mag-cut and paste, tapos self-learn niya. I remember pag nagpapaturo ako sa anak ko,
Ganito yan. Oo, iba na. Na-assume na niya na... Na alam mo yung na basics. alam mo na yung follow instructions. Yeah. Nakakatuwa. Ay, Generation gap. tell me about it. Yeah. Nakakatuwa nga. But yun nga, one thing about na-expose talaga sila because of us. Kasi nga I do a lot of music arranging. Pag especially when they were still children. And you're a vocal coach. Yes, vocal Sa mga, coach for din. lack of better, sa mga artista. Yes. Hindi wala ba, meron ba silang ano bang tawag doon? Napafascinate sila sa mga tinuturuan mo? Mga artistic children mo? Well, hindi naman ang ginagawa ko sa mga artista, more of the basics. Kasi yung complicated stuff ng opera, mahirap na talaga. Hindi, pero ang ibig ko sabihin, hindi ba sila napafascinate na kilala mo? Ordinaryo sa inyo yung mga artista. Oo. Actually, nagsisimula sila maliliit pa. They start when they're young, mga 7. Tapos mamaya sikat na sila. Tapos hindi na kayo nakikita. Ordinaryo, ibig ko sabihin, ordinaryo. Sa mga anak mo, ordinaryo yun na kasalimuha mo yung mga artista. Oo, medyo ganun. Kasi nga, nakikita nila, minsan pag kasama ka namin sila nagtuturo. Sabi ko, naalala mo ko ba yan? No? Nakikita nila. Pero of course, hindi ko pwedeng sabihin kasi may clause. May non-disclosure agreements. Non-disclosure agreement. Except doon sa mga students ng FKMA, pwede yun. Pero sa ABS, hindi ko pwede sabihin. What a wonderful life. So, Raymond, kanina may nabanggit ka ng concert chorus. Yes. Ay nako, mahabang kwento. Oo, mahabang kwento yan. Opo. Ano mga kinikwento mo kaya sa mga anak mo? Pagka nagkikwentuhan kayo. Oo, nakakatuwa nga. Kasi masyadong maraming mga pangyayari. I started with UP Concert Chorus 1995. Last century. 1995, tapos nag-tour ako with UPCC ng US, Canada, saka Australia. Yeah. Yun yung 1996. So the 3 continents, so to speak. Yes. Ano mga tinatanong mo kaya ng mga anak mo sa'yo? Yung mga wala. Pag siyempre, pag nanonood kami ng mga movies, kaming dalawa ng wife ko, nakapunta na tayo dito. Mag-roll yung eyes nila, sabi, oh man. Oh man. Ito na naman yung mga magulang ko. Napunta na naman nila. Yeah, I was tinatanong ko yun kasi minsan ano kaya iniisip ng mga anak nila pagka ng anak nyo? Because you have many ang tawag ko rito is we are romantics. Yeah, so actually, musicians are romantics. We delve, mga, we relive. Yes, yung deepest recesses of our soul. Yeah. Oh my yung gosh. nare-reflect natin yung kung ano yung nararamdaman natin. Saka ano nararamdaman ng audience. Kaya tinatanong ko, how do you romanticize? Well, kaming dalawa ng wife ko, naman kami very open kami sa mga ganyan na mga emotions. Kasi nga, duet kami, so we sing a lot of Nagsusolo, may mga solo parts kayo sa... Oo, we always do, ang namin is yung La Traviata, Libiamo de Lieti Calici, we sing that a lot. Siyempre, Amigos para Siempre. Tapos kung ano-ano pang mga opera, All I Ask Of. So hindi lang siya art imitating life. Life yung talagang sinabuhay ninyo yung buhay ninyo. Oo nga, nakakatuwa. Tapos yun nga, may mga premieres din ng mga work ng mga national artists. Si Janela sang mga works ni Lucrecia Casilag, mga premieres yun. Tapos Bienvenido Dombera, we did that talk also. Lucio San Pedro. Tell us about them. My goodness. Well, si Tita Fides, of course, is Tita Fides.
we started working with her, with Mayo Bisperas ng Liwanag. Okay. May Ray Baguio. oo, yes, of course. Liberty. Oo, nakakatuwa nga yung ano yan. No, he's the composer. Yes, oo. At sinabihan ko yung, sir, compose mo ako ng isang part. So binigyan niya ako ng isang maliit na part doon. Yung Karamba was written for my voice during that time. And of course, iba naman na yun at kumakanta ngayon. At nakakatuwa na when he wrote it in Washington DC, yun yung sinasabi ko sa kanya. Sir, sulat niyo to for me. And you have a Fides school. Oh Fides- yes, right Fides now. Cuyugan, Oh as yes, in, right now we are maintaining Fides Cuyugan Institute for Music and Arts. Yun yung nasa Malingap. So we're doon na nagtuturo kami sa mga bata, nagtuturo kami ng singing, piano, drums, violin, tapos music theory. To prepare them sa may mga prepare kami for para makapasok sa YouTube. Is this for... okay. That's my next question. No, yun. Kasi yun nga tinatanong ko. Because studying music, musical instruments, singing, is expensive. Yes, totoo yun. Go ahead. Well, actually, maswerte nga ako kasi I studied music for free. Kasi nga, nung pumasok ako sa seminary, it was all for free. Siyempre, nagbabayad din kami ng Iba ang bayad doon. Oo. Kailangan galingan mo. Ayun ang bayad doon. Tsagaan mo, galingan mo. Sabi sa akin nung pare doon sa seminaryo, mag-aral ka na sa konservatoryo. So, he told me to study with as a soprano doon. That was Name? Cristina Rocco Avila. The sister of Raul Rocco. Okay. So yun. So I studied with her for mga 3 years. And then ang culmination na was nanalo siya. So I won first prize in 1990 under her. Then after that, nagkakilala kami ni Tita Fides. I was just wondering how do these people teach a young person like you? Ay, nako, nakakatuwa. Oo. I would, ang nakakatuwa nun kasi it's an all-girls school. Tapos, nandun ako as a seminarian. So I would go there to study voice every Tuesdays and Thursdays. Twice a week lessons? Twice a week lessons. Oh, well, And wow, what a free. privilege. Yeah. Oo, grabe nga eh. Kasi magkatabi lang. Oo. So, Santa Isabel was there, tapos sa kabila, yun yung seminary namin. Kaya, kaya yun nga, kung hindi ako nabigyan ng ganun, I don't think makakaroon ako ng ganun na klaseng music education. So when you were Bicolano, musikero, tinawag pa ng Diyos sa seminaryo. Tapos pinalabas ulit. Yes, ano nga you must have stories how you got to Manila. Yes. Ay, naku, ang kwento niya. Meron ako nun, director, si Miriam Palacio, Miriam Rodriguez Palacio, Okay. the sister of the bassist sa PPO. Talaga? May sister siya na voice teacher. Okay. Oo. So, siya yung siya yung more of the acting music theater part of me. So, sabi niya, audition ka sa UP. So, sabi niya sa akin, sige po, punta kami dito. Tapos nag-audition ako kay Tita Fides. Pero sabi mo kanina, balak mo rin sana. Sorry for my bias. No? Of course. 7-8 ako sa UP, Oh. pero UST. Yun yung pagpunta ko sa But what happened was, after 1 year, I had to go back to Naga. Why? Kasi my mom had cancer, colon cancer. Ito Ito na yung mga pagpipigil. Alam mo na. So yun, namatay siya 1994. Okay. So then I came back 1995, but I wanted to be in UST. Kasi nga, gusto ko nun, medyo in line with my Track. Oo, di ba? Seminaryo, UST. Saka during that time, mga kaklase ko noon, they were studying in UST. Names.
Bishop Alarcon. Si Bishop Alarcon of Cáceres was 1 year ahead of me. The Nueva Cáceres Yes. Archdiocese Yes, connection. opo. no. And Timoner, Bishop Timoner, Timoner. yeah. Yes, ano po yun, kaklase ko siya. Si Bishop Oxiano of Catanduanes. He is also my classmate. Tuloy ka pa rin ng seminaryo, Naku, baka candidate ka I raw don't for think so. papacy. No. ayokong isipin. Ang hirap. Pero yun, I realized noon na I had really to go and to study music. Oh my gosh. Nakakatuwa nga eh. But yeah, akala ko noon it was a wrong decision. Pero nakikita ko talaga na it was really meant to be. Yeah, Na but mag-aaral. a lot of times, kahit anong plano gawin natin, Yes. talagang I don't know if predestination is such a thing. So wow, what amazing. Nakakatuwa nga po, sir. Nakakatawa. Pero minsan hindi nakakatawa. The joke is on us. Medyo natulala ako sa mga kwento mo kanina. Maraming kwento. Madaming kwento. Alam mo naman ang mga musicians, marami talaga tayo mga behind the scenes na kwento. Na mas- Mm. Na mas operatic pa, no? Sa on stage. Oo. Kasi talaga, maraming struggles nga ang nangyayari if you are, lalo na sa opera, dito sa Philippines, medyo hindi ganun ka There's no opera company here. Oo. Well, may mga The name, just the name. just the name. Yeah. Pero yung talagang as it should be. As a profession. Yes. So, unang-una, I teach at the conservatory. Not just music, but also culture and history. One of my questions for second-year students after the bid is, hindi naman ganito to, no? Okay lang. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa nyo rito? Something like that. Oo. Yeah, something like, and where do you expect to go? Yes. Mahirap sagutin yun, di ba? Oo. For a second year. Yes. So, going back, did you had that question? Not necessarily from your mentors. Actually, mahilig ako nun mag-self-examine kasi nga nasa seminaryo. Palaging, where are you going? Where are you going? Oh. Palaging gano'n. But of course, ang nakita ko talaga nun, and I always answer it with that, yung question na yan, palaging may answer na talagang musician ka. Kailangan mo itong gawin. Kailangan mo mag-perform. Kasi kung hindi, wala. Hindi kulang ang existence mo. Yun talaga yun. Nakakatuwa nga na after many doubts and maraming mga questions. But from your stories, there are more Oo. there are more joyous moments. Oo naman. Masaya. Pero yung pagpunta doon, sir, mahingit. Yeah, the journey. Oh, the journey. Going to that zenith. The journey. Oo. Saka yung self-doubt. Siyempre, bihira ang magkaroon ng career sa music eh. So, many people don't understand. Sometimes I'm doubting why we are doing this right now. Totoo yun. Sometimes, kasi sabi ko, sino ba makikinig sa amin? Sa mga kwentuhan natin. Tayo. Oo, sino makikinig sa atin? Malagay mo, sinong dapat natin abutin? Actually, nakikita ko sa mga estudyante natin when we tell them these stories, yung mga ginawa natin, I think na-inspire naman sila eh. All it takes siguro is one But not student. everybody goes to school. Oo. Yeah, of course. That's why when you told me that your school, the Fides Cuyuga na train, Yes. is it for free? No. Anong Meron bayad siya. nila? Not,
when I mean is it for free, I do not mean the question na yung cash. Oo. I mean, ano yung return ng mga... Yung may ano siya kasi, ano siya, it's actually a music school na more of parang tutorial. Yes. So mag-ano sila ng tutoring, natatanungin namin, what do you want from us? Yes. So we give it to them. Kung halimbawa gusto nilang singing, or gusto nila more of diction, or kung gusto nila rhythmic ability. Okay. So kung ano yung kakulangan nila, customize namin yung tuturo namin sa kanila. So hindi lang dalawang anak mo. Mga anak na. Ang dami mong anak. Actually, every 3 months may bagong set. Ganun yan eh. So kailangan palitan mo na yung ano mo. You have two sons. children. And many And many musical children. Nakakatuwa nga, sir. Kasi naisip mo nga na may makikita kang diba? Simula sila, maliit pa eh, 7. And you have many wives. Nako, hindi naman. Wala. No, music Nako, is baka one. ano ako niyan. Music is one of your muse. Yes, mga muse. Yes, The call of, I don't know if it's a good term, the call of racing showbiz. Yes. When I mean racing, you know, ewan ko kung kilala pa ng mga tao ngayon si Ading Fernando. Of course, kilala ko yan. Yes. Ikwento mo kung sino si Ading Fernando. Siya yung director yan ng John and Marsha. Di ba sir? Tama ba? Siya lang ang sintunadong tao na kilala ko Oo. na hindi nakakainis. Nagigitara yun eh. Pero, Oo. tapos kakanta na siya ng mga jokes niya. Nasintonado yung kanta Oo. niya. I mean, Oo. for a musician, isa sa pinakamahirap na gawin yun. Especially Atonal. trained musician like you. Kasi nakakatuwa rin nga yung mga gano'n na yung innate ang musicality na hindi talaga siya, hindi sila nag-music theory, pero yung sincerity of delivery is very... The authenticity tawag Yes, natin authenticity. yan. Yes, Totoo. yes. Sometimes, nakakatakot ngang galawin eh. Pag nakikita mo na, uy, magaling tong batang to ah. Kaya lang, pag pumapasok na yung technique, baka masira. Tsaka pakialamero ata mga managers. No, Hindi ba? Totoo yun. Totoo yun. Minsan, ang galing-galing kumanta, tapos hindi nila pinapakanta. May mga ganon din. May mga... I don't want to put you on the spot. Baka magkwento ka ng magalit ang mga... Pero kasi, I think, nakikita rin naman siguro na yun ang mas profitable for him to do, or her. The pragmatics, yung the practical. So, ang ginagawa nila, yung singing nila, on the side na. What about stage moms and stage dads? Nako. Ay, meron yan. Nako. Nakakatuwa yung merong isang, wag ko nang sabihin. Itago mo na lang sa pangalan. Basta merong isang estudyante noon, babe, pangatapang. Nag-awa yung dalawang bata. Siyempre, nadama yung mga magulang. Kasi yung bata, isa, tatanggal yung ngipin habang nagle-lesson. So, nag-away kasi, tapos nagkatama. Siyempre, yun, importante yun. Paano yung mga projects niya? Pero naayos naman. Nagkaroon naman ng naremedyohan nila. Children can be cruel to Oo. each other. I think that's lang. the nature of children. Pero okay na sila. Yung babae, maganda yung naging career. Saan ka pumasok to? Referee ka? Nakaganon lang kami kasi Shock na shock ka. So tinawag ko na lang yung Guard! Pero maganda yung nangyari. Hindi naman natuloy. Pero nakaka-tense talaga yung mga ganon na may kailan pumapasok na yung mga I think I do not want to put you on a box as just a musician. Going back to my early question, as a father, as a husband, as a father of so many artistic children, as the husband of so many artistic wives. When I mean wives, I mean all these
all these things that you've been through and you are still doing, marami ka pa bang gustong gawin? Ngayon? Well, oo. Hindi lang para sa sarili mo. Para sa atin. Sa ating ano. Ang gusto ko is magsulat ng mga art songs. Yun. Art songs. Ang gusto ko, mag-compose ng mga art songs. Okay. Yan. Yan ang ano ko. Gusto kong mag-publish siguro mga 2 o 3. Well, for somebody, for a layman, paliwanag na natin kung ano yung arts. Ito na, lecture na to. Lecture na Art to. songs. Oo. Di ba, kundiman is an art Yes, song? yes. In our case, sa Filipino, may art songs. Of course, we have the melody of the French. Schubert. Tapos, saka yung the leader of the German. Leader is the German word for art song. Yes po. Plural. Lead o leader. Lead or leader. Tapos yung mga kansone ng Italians. French and Italian songs. Tapos mga opera. Siyempre, opera arias. I've done mga ganon, especially ako sa yung wife ko. We do a lot of composing on our own. I was the immediate past president of the National Music Competitions for Oh, yes. You know, the question that we always get, not necessarily in a direct way, is that, paano ba manalo sa NAMSIA? Oo nga, tatanong ko rin yun. Alam mo, hindi ko sinasagot. Paano, sir? Hindi importante manalo sa NAMSIA. Totoo. Ang importante, sumali ka sa NAMSIA. In the journey that was you're telling me earlier. Yes. Nakakatuwa yung yung you are able to connect, the of connecting to other people. Kasi palaging kang sasabihan ng mga relatives mo na wala ka namang makukuha sa music. And then there's this big network of musicians. Once you get into it, so oh my gosh, anong laki. It's such a big network. Dito sa Philippines pa lang yun. Tapos pwede pang pumunta sa abroad. So it's a big network. Kaya lang yun nga, yun. Oo, marami siya actually. And kung marunong ka lang you know how to take that opportunity with both hands, then you become... Kinikwento ko sa mga estudyante yan. Kasi nung tinatanong ko yung mga students sa history of music, ano yun? Bakit ka nandito? Sagot na, kasi minsan nasagot nila, sinuway ko po magulang ko. Ayaw po ako payagan. No? Palagi naman kwento sa kasi atin. raw wala raw pera. Alam mo kung nasagot ko? Tignan niyo ako. Ha? Mayaman ako. Sabay tawa. Tapos meron naman mga nakipagbakbakan ako dyan. Ewan ko, I don't know if it's worth it, but I went into a long debate online. Yan na. Yeah. Mga debate online. Oo, Marami rin. kaya itago na natin sa walang pangalan. Ang sinagot ko sa kanya, kaya mo bang i-imagine ang mundo na lahat ay medical doctors? Lahat ay abogado? Lahat ay enhinyero? Sabi ko, lahat ay accountant. Tandaan niyo ang Cultural Revolution nung China din. Pinagtanim nila sa bukid lahat. Nawala ang Wala yung kanilang culture. Kaya the national artist Dr. Santos in one of our press conference, isa lang yung tinanong niya sa mga nag-interview. Can you imagine a world without music? Yes. Parang John Lennon, ano? Actually, dito sa atin, marami. May mga pumipigil, pero even at the mga pinakamaliit na barangay, makikita mo yung mga grabe ang musical talent. Sumali ka ba sa contest eh? Sa Naga? Oo. Yung NAMSIA. Hindi, yung local. Oo, yung mga ang tawag Fiesta. namin, tawag ko doon Palakpa Awards. Kasi yung namin, yung aming prize, Palakpa. Ano yun? Yung ng
Palapa? Palapa ba Is that a yun? biko? Is that No, it's not, parang yung dahon ng dahon ng yung olive. tapos puputulin na tapos pipintahan ng gold. Yun na yung award. Yun na. So bragging rights tawag Bragging natin rights doon. tawag. Bragging rights tawag natin doon. Mga barangay vocal solo. Yeah. Tapos yung mga barangay, mga choir na tapos nagsimula rin. Huwag natin maliitin ito. Doon talaga. Huwag natin maliitin Doon itong nagsisimula. mga- Oo. Nakakatuwa nga yung mayroon akong nakikita isang artista dito sa na sikat na ngayon. Nagsimula talaga siya bata. Tapos yung kanyang nagbabaton thriller. Oo. Tapos sumasayaw, kumakanta. And ngayon very successful siya. Huwag na tayo lumayo. Oo. Nora Honor. Si Nora Honor. No? Yes, yes. Tanggalin natin yung poverty of Yes, yung poverty porn tawag Oo, noon, oo. di ba? Ngayon si Carmel Collado, yun, ang galing-galing na bata. Talaga? Very talented. No. Sino siya ulit? Pardon me. Yung sa ano ba yun? Ano ba lang sa PBB? Lumabas pa lang siya. Pinoy Big Brother. Oo, nakapasok siya sa Vicopa. Tapos siya sa yun sa TNT. Oo. And yun, nakikita mo talaga yung talent ng isang na yung homegrown. So kailangan pala mas malakas talaga ang boses mo. Kaysa sa meron kaming tawag dyan eh. The call of negative commodification. Hindi na. Yung pera-pera na lang. Yan. Wala namang masaya. Walang problema sa pera. Di ba? Masaya tayo pag may pera. Pero yung pagpapakatao, pagiging tao, yun ang pinaka... Yes, totoo. Kailangan talagang ganon. Kasi kung hindi, madali lang mag, niyan. But as we progress as a race, kung palagi na lang ganon. Oh my gosh, as a race. kung we progress as a That's race. heavy, man. That's heavy. Walang music, walang arts. And tayo, punong-puno tayo nun. Sino ba yung nagsabi nun? Na sir? Without music, life would be impossible. Yes, boring. And wala. Marami nagsabi nun. Para lang tayo mga AI. Yeah. So that's another topic that is worth talking about. Yes. So Raymond, thank you very much. My pleasure. Thank you very much for appearing for our pilot episode for this talk that has no name yet. Kita rin natin yan So sa YouTube po, sa YouTube. Yes. Yeah, we spoke about not just being a musician, because I think even though you specialize in music, ano bang tawag doon sa marketing? Yung Naglagay ng mga iba't baskets. iba, Yes. you expanded your wings. Yes, yes. But you are more than a musician. You're a father to your Two hundreds sons. of children, Yes. including your biological ones, and your biological wife, and your other Wives. passions. Your other passions, yeah. And then we went to the romance of being a musician, our relationship with our pasts, yeah, and knowing that I have not met a person without a 1-second existential crisis when we question ourselves. Yeah. So I'd like to really express. I hope that Generation X meets Generation Double Beta. B2. B1, B2. B1, B2. Yeah, in advance ko na yung generation natin na Beyond Alpha. Because I think talking about
music and the humanities is forever. Yes. So in that, thank you very much. I am Renato Lucas, your host.